Taong 2025. Muling nagtagpo ang landas nina Catherine Bernardo at Alden Richards sa pelikulang Hello, Love Again. Isang proyekto na pinag-usapan at tinutukan ng lahat. Muling nagningning ang kanilang tambalan. Ngunit sa likod ng kamera, ibang istorya ang umiiral. May tinatagong lungkot si Alden. Isang katotohanang pilit niyang itinatago. Sa bawat ngiti ni Catherine sa harap ng kamera, may bahid ng pag-aalala. Alam niya ang nararamdaman ni Alden. At alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Gabi ng parangal, gabi ng mga bituin. Dinagundong ng hiyawan ang venue ng ianunsyo ang Hello, Love Again bilang box office hit. Masayang tinanggap ni na Catherine at Alden ang tropeo, puno ng saya. Ngunit sa likod ng nakasisilaw na ilaw at masigabong palakpakan, isang katotohanan ang nabunyag. Sa gitna ng kanyang talumpati, hindi na napigilan ni Alden ang sarili. Catherine, mahal kita. Matagal na kitang minamahal. Ang mga salitang iyon, puno ng emosyon, ay umalingaw-ngaw sa buong venue, natahimik ang lahat, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Sandaling tumigil ang mundo ni Catherine. Hindi niya alam ang sasabihin. Ramdam niya ang tingin ng mga tao, ang tensyon, ang pag-aalala sa mga mata ni Alden. Ngunit may katotohanan siyang matagal ng tinatakbuhan. Isang katotohanang alam niyang masasaktan si Alden. Isang desisyon na matagal na niyang pinag-isipan. Alden, pasensya na. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Alden. Ang sayang naramdaman niya kanina, napalitan ng sakit. Lumipas ang mga araw at gabi. Naging usap-usapan ang pag-amin ni Alden at ang pagtanggi ni Catherine. Maraming haka-haka, maraming tanong. Samantala, isang larawan ang kumalat sa social media. Si Catherine kasama ang isang lalaking kilala sa larangan ng politika, si Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Ang dating bulong-bulungan, naging malakas na sigaw ng bayan. May relasyon nga ba sina Catherine at Mayor Mark? Ano ang katotohanan sa likod ng mga larawan na ito? Section 5, Alon ng Balita, Unos ng Reaksyon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga kontrobersyang bumabalot sa mundo ng showbiz at politika. Ang mga balitang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga. Hindi mapakali ang mundo ng showbiz. Ang bawat galaw ng mga kilalang personalidad ay binabantayan ng media at ng publiko. Ang mga reporter at paparazzi ay laging nasa paligid, naghahanap ng scoop. Sunod-sunod ang interview requests kay Catherine at Mayor Mark. Nahati ang mga fans. May mga nagalit. May mga nasaktan. Ang mga tagahanga ay nagtipon-tipon, dala ang kanilang mga placard at banner, nagpapahayag ng kanilang suporta o pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng unos, nanatiling tikom ang bibig ni Catherine. Hindi siya nagsalita. Sa kabila ng mga tanong at pangungulit ng media, pinili niyang manahimik. Hindi niya kinumpirma o pinabulaanan ang mga balita. Ang kanyang pananahimik ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon at haka-haka mula sa publiko. Mas lalong lumakas ang bulong-bulungan. Ang mga tao ay nag-usap-usap, nagbahagi ng kanilang mga opinyon at kuro-kuro. Ang mga chismis ay kumalat na parang apoy. May mga nagsasabing matagal na raw magkakilala sina Catherine at Mayor Mark. Ang kanilang mga lumang larawan ay muling lumitaw, nagbibigay ng bagong kulay sa mga balita, na ang politiko ang dahilan ng pagtanggi niya kay Alden. Ang mga espekulasyon ay nagpatuloy at ang mga tao ay naghintay ng karagdagang impormasyon. Sa kabila ng lahat, ang kwento ay patuloy na umiinog, naghihintay ng susunod na kabanata. Section 6, Pagtanggap at Pag-unawa. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang masalimuot na proseso ng pagtanggap at pag-unawa sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ang mga karanasang ito ay bahagi ng ating paglalakbay sa buhay at pag-ibig. Sa kabila ng sakit, natutunan din ni Alden tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanang minsan, kahit kaano pa nating kamahal ang isang tao, hindi lahat ng bagay ay naaayon sa ating kagustuhan. Na hindi lahat ng love story ay may happy ending. Ang bawat kwento ng pag-ibig ay may kanya-kanyang landas na tinatahak, at hindi lahat ay nagtatapos sa paraang inaasahan natin. Na minsan, kailangan mong pakawalan ang taong mahal mo. Ang pagpapakawala ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi isang paraan ng pagbibigay ng kalayaan sa taong mahalaga sa atin. Sa isang panayam, sinabi ni Alden na nirerespeto niya ang desisyon ni Catherine. Ang respeto ay isang mahalagang aspeto ng tunay na pagmamahal, kahit na ito'y nangangahulugang paglayo sa isa't isa.
Masakit man, pero kailangan kong tanggapin. Kaligayahan niya ang mahalaga. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Ito ay nagbibigay daan sa kaligayahan ng minamahal, kahit na ito'y magdulot ng sariling sakit. Isang aral na natutunan ng lahat. Ang pagtanggap at pag-unawa ay hindi lamang para sa mga nagmamahal, kundi para sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pag-unlad bilang tao, na sa pag-ibig, mayroong panalo at talo. Ang bawat karanasan, masaya man o malungkot, ay nagbibigay ng mahalagang aral na magagamit natin sa hinaharap. At minsan, ang pinakamahirap na gawin ay ang magparaya para sa ikaliligaya ng taong mahal mo. Ang pagpaparaya ay isang anyo ng tunay na pagmamahal, isang sakripisyo na nagpapakita ng ating kakayahang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Section 7, Bagong Yugto, Bagong Pagkakataon. Lumipas ang panahon. Unti-unting humupa ang kontrobersya. Naging mas bukas si Catherine sa publiko tungkol sa relasyon niya kay Mayor Mark. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Catherine ang larawan nila ni Mayor Mark. Masaya sila, kontento. At sa unang pagkakataon, nakita ng publiko ang tunay na ngiti ni Catherine. Isang bagong yugto ang nagsimula para kay Catherine. Isang yugto na puno ng pag-asa, pagmamahal, at bagong simula. Section 8. Sa dulo ng kwentong ito. Sa dulo ng kwentong ito, may mga puso ang nasaktan, mga pangarap na naglaho, at mga pangakong napako. Ang bawat sugat ay nag-iwan ng bakas, at ang bawat luha ay nagpatunay ng sakit na naramdaman. May mga luha ang pumatak, mga gabing walang tulog, at mga araw na puno ng pangungulila. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasalamin sa mga damdaming nagtatago sa likod ng mga ngiti. At may mga aral na natutunan. Sa bawat pagkakamali, may natutunan tayong leksyon. Sa bawat pagkadapa, natutunan nating bumangon. Ang mga karanasang ito ang humubog sa atin, nagbigay ng lakas at tapang upang harapin ang bukas. Ngunit higit sa lahat, nananaig pa rin ang pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, ang pag-asa ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso. Ito ang nagsisilbing gabay sa ating landas, ang nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy. Na ang pag-ibig, sa kabila ng sakit at pagsubok, ay nananatili pa ring pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Ang pag-ibig ang nag-uugnay sa atin, nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Sa bawat yakap, sa bawat hawak ng kamay, nararamdaman natin ang init at tibay ng pag-ibig. Ay nananatili pa ring pinakamapangyarihang puwersa sa mundo. Sa bawat sulok ng mundo, ang pag-ibig ang nagbubuklod sa atin. Ito ang nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan, at ng kaligayahan. Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba, ang pag-ibig ang nagiging tulay upang magkaisa tayo. At darating ang panahon, mahahanap din natin ang tunay na nagpapasaya sa atin. Para kay Catherine, kay Alden, at kay Mayor Mark, naway makita nila ang kaligayahan at kapayapaan sa kani-kanilang mga buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento, at sa dulo ng bawat kwento, ang pag-asa at pag-ibig ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Naway makita nila ang kaligayahan at kapayapaan sa kani-kanilang mga buhay. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, ang pag-asa at pag-ibig ang magbibigay ng lakas upang magpatuloy. Sa dulo ng kwentong ito, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga puso ng bawat isa.